Good day na naman po sa inyo lahat at nandito naman po ako para i-review ang ELM327 OBD2 scanner Bluetooth device na isang mahalagang tools para sa mga sasakyan na may OBD2 port or onboard diagnostic port. So ito pong sasakyan na ginagamit ko ngayon ay Toyota Wigo 2023 Automatic G variant. At sa mga nakawigo po dyan, na alam naman natin na wala tayong temperature indicator sa dashboard. Kaya ito ang ELM327 Bluetooth device na ito ay makakatulong para magkaroon tayo ng temperature monitor gamit ating mga smartphone. So location po ng OBD2 female port sa Toyota Wigo ay matatagpuan sa ilalim ng steering wheel right side. Ito po ang ELM327 OBD2 scanner Bluetooth device at madadownload din natin ang mga apps sa Google Play. Maraming ELM327 Bluetooth scanner sa Google Play na pwede nyo i-download. Just type ELM327 or OBD2 sa search at lalabas po ang mga maraming apps na pwede nyo piliin. At ang gagamitin ko po dito na app ay yung Car Scanner at InfoCar. So after installing yung app, ay dapat naka-paired na po ang OBD2 Bluetooth device sa inyong phone. Buksan nyo po ang InfoCar app, check nyo po na connected na ang app sa OBD2 at ang OBD2 sa ECU. Sa app naman ay select natin ang dashboard para makita natin ang RPM, speed at coolant temp. Ito yung wala sa Wigo dashboard. Hintayin lang po natin na mag-load ang data at mababasa na niya ang coolant temp. So, coolant check, nasa 87 degrees, which is okay. So dito, check po natin kung tugma ba ang RPM at speed ng ELM327 sa instrument cluster dashboard. So nakikita natin medyo tugma naman ang RPM at speed, pero may observation lang ako yung may delay ng konti sa ELM327. Subukan naman po natin gumamit ng ibang app, yung car scanner naman po. Parehas na InfoCar app, dapat connected din po yung ELM at ECU connection. Check po natin yung RPM kung parehas din ba sa dashboard gamit itong car scanner app. So far, okay naman yung RPM sa car scanner at saka same observation, meron siyang delay sa data sa ELM327 at nababasa din naman yung coolant temperature. Kaya ayun, ipakita na natin paano gamitin ang ELM327 sa Toyota Wigo as an coolant temperature indicator. At saka sa mga naka-minivan multi-cab na DI64, DI17, pwede rin itong gamitin ninyo as an RPM at coolant temperature indicator. So dito naman tayo sa observations ko sa isang linggo na paggamit ko sa ELM327. Una ay kailangan mo pa i-set up ang iyong smartphone gaya sa pag-turn on sa Bluetooth at pag-open sa app, medyo matagal yun. Di gaya sa HUD display, gaya sa Conway at saka yung Ansel na diretso na siya. Pangalawa, minsan ay di makakonect kaya kailangan ulit mag-uninstall at install sa app para makonect ulit ang ELM327. Pangatlo, meron siyang konting delay sa RPM at speed kumpara sa dashboard gaya na yung nakita nyo sa unang part ng video. So para sa aking opinion, ay recommended ko pa rin ang ELM327 for coolant temperature indicator sa Wigo at RPM at coolant temperature para sa mga minivan. Dahil pinakauna ay mura naman siya, nasa 140 pesos nga lang ang bili ko sa online. Kaya ayun, salamat ulit sa inyong oras sa panonood sa aking video. Bye!